Isa sa mga iba. So, yung mga kuwan ko dito, yung mga moderator ko, natutulog na yata yung moderator ko. Sabi ni Antravel Vlogs o Vloggers, corrupt and thieving politician want Filipinos to remain stupid and ignorant so they can easily get money so that the politician can continue steal and corrupt. Yan yung sinasabi ni Juan. Pag nagbigay kayo ng comments, kung po pwede sana maiksi lang. Kasi nahihirapan tayo magbasa. Simple lang yung comment mo kasi mahirap magbasa. Malilitan litra. At saka, pag binasa ko lahat yan, maduduling ako. Okay, tuloy tayo mga kaibigan. Tuloy tayo. So, balikan natin yung mga hindi nakarinig kanina. Yung rally na yung June 28 rally, before the 28, talagang tunog na maraming aatin. Actually, maraming religious group ang nag-withdraw. Kasi nga, nalaman nila, nakasali pala ang NPA. So, hindi namin alam kung talagang dinisib ng organizer ang taong bayan. Dahil sinasabi nila, hindi kasama ang NPA dito. Hindi kasama ang NPA dito. Pero 3 days prior, before 28, nag-announce sila na hindi pwedeng sumali ang mga Duterte. So bakit nagsalita ang mga NPA? Bakit sila may karapatan magsalita? At bakit hindi rin napigil ng organizer ni Bishop Tindero at saka ni Bishop Bagamuro? Yun yung pinagtataka namin. Hinayaan nila na mamayagpag ang NPA, tapos dito sila pa yung hari yan. Sila yung umaten. Pag tiningnan mo sila, para sila mga maamong tupa. Yun pala, mga walang hiya. Tingnan nyo, winalang hiya tayong lahat. Kayo naman, pumapayag kayo gawing walang hiya. Napakaamo nila. Pero sa loob yan, hudas pala sila. Hinuhudas ang gobyerno. Hinuhututan nila ang gobyerno. Tingnan mo sa impeachment Inday Sara. Nabanggit ko lang Inday Sara, impeachment Inday Sara, because my explanation is connect to the Communist Party of the Philippines. Sino ang nag-spearhead doon sa impeachment? Di ba yung makakaliwa? Sila yung siga-siga Nawala nga ang papel yung mga tunay na congressman Yung mga party list ang naging siga. Bakit ganon? Bakit sila naging siga kanina sa rally? Tapos, kailangan ipaliwanag nito mga organizer. Kailangan ipaliwanag ng organizer ito. Bakit NPA ngayon ang nag-spearhead sa activities? Kapal ng mukha talaga, May mga kasama pa naman kaming military doon na sinasabi nila na walang NPA na kasali. Bakit mayroon? Sila pa yung siga. So, ibig sabihin, I'm sorry for my word, I am only telling the truth. I am only telling the truth na kahit alam ninyo na kabahagi ang NPA sa usaping ito, pilit nyo sinasabi na hindi sila kasama. Sino ang ginago nyo? Sino ang dinisib ninyo? Di ang Pilipino. Bakit kayo mga retired military, tayong mga retired military,
Bakit tayo nagpapagamit sa makakaliwa? Tapos sasabihin nyo, hindi sila kasama. Bakit nandyan? Klarado. Pakipaliwanag nga, mga kasama ko, mga military. Please explain to the Filipino people. I am requesting to all military uniform personnel MUP why there is a communist NPA who is spearheaded the activity this day. Paliwanag nyo. Tapos ako mismo nagtanong sa inyo. Sabi ko, di ba sir, na itong mga organizer ay konektado sa makakaliwa at konektado sa administration? Nobody answered my question. Nagtanga-tangahan lang sila. So therefore, very obvious na alam nila. Simple logic lang yun mga kaibigan Simple logic lang yun. Pag hindi mo ni-recognize yun, nagtanga-tangahan ka lang kunwari kasi wala kang maisasagot. Wala kang magandang naratibo na isasagot sa akin. Huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Huwag niyong lulukuhin ang taong bayan. Go. Maging military pa naman kayo. Nakipagsanib kayo sa NPA tulad ni Trillanes. Gunggong talaga ito Trillanes. Kayo rin, kasama kayo sa gunggong. Tapos, kaya nasama kayo sa gunggong na sinasabi ko. Kasi nagtanong ako 3 beses. Sa 2 araw, tanong ko paulit-ulit. Walang tumugon sa akin tanong. Yun pala, kaya hindi kayo tumugon. Alam ninyo. Alam ninyo. Ano bang ambition ninyo? Mga kabaro? Mga kabaro. Ano bang ambition nyo sa sa inyong buhay? Humawak sa government position? Makinabang? Magkapera? Ganun ba ang inyong intention? Matawag pa kayong military, former military, and police, uniform personnel? Nakakaya kayo. Pag nagdebate tayo, pinagtutulungan nyo ako. Pinagtutulungan nyo ako. Akala nyo, kaya nyo ako pagtulungan kahit gaano ka cum laude, summa cum laude, valedictorian, you graduate. Sa likod lang ako ng eskwelahan ng graduate Pero hindi nyo kaya ako in terms of debate because ang aking naratibo galing dito sa puso. Galing sa puso. Naintindihan nyo ba? Galing sa puso yan. Hindi galing sa demonyo. Hindi galing sa demonyo ang aking mga naratibo. Kayo, hindi galing sa puso kung hindi sa bibig nyo lang. Kaya napaka walang kwenta nyong tao. Napaka walang kwenta kayong Pilipino. You deceive the Filipino. MUP. Sorry. Magalit kayo, awayin nyo ako, pahantin nyo ako. I'm happy to die for the country. I do not want to be die, not for the country. Ganon ang aking pinagsusumpaan, mga kaibigan. Kaya hindi natin matapos-tapos ang insurgency dito sa Pilipinas because some of us are not performing or you have no commitment to national flag. Nagsasabi ako ng totoo. Dahil yan ang nararamdaman. Why is it that the communist part of the Philippines hindi natin ang tawag nito,
mawala, matanggal. Dalawa lang kasi nakikita ko dyan, mga kaibigan, mga kababayan. And this is most important. Hindi yung politika ang ating pag-usapan. Politika, we are only dividing ang ating Pilipino. Kaya ang hirap rin kasi sa ating mga Pilipino, we are very interested in the politics. We are very happy to protect your idol. Wala pa naman sa eleksyon eh. Wala pa sa eleksyon, kaya ang i-focus natin, paano natin mapaganda ang bansang Pilipinas, and normally bantayan natin ang mga nasa gobyerno na hindi ubusin ang kaban ng bayan. Ganun lang kasimple, mga kaibigan. Kaya ako nanalangin sa ating bayang Pilipinas na sana umunlad ng ating bansa sa pamamagitan ng pagsisikap natin.